Hindi niya inaasahan na sa gitna ng engranding selebrasyon ng ika-60 kaarawan ng kanyang ama sa loob ng isang marangyang hotel sa Makati, doon mismo mababasag ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa pamilya, tungkol sa katapatan, at higit sa lahat tungkol sa sarili niyang pagkatao. Nakasuot si Althea Villanueva ng simpleng itim na bestida, elegante ngunit hindi mapangahas, habang pinagmamasdan niya mula sa gilid ng ballroom ang kanyang amang si Don Ernesto na nakikipagkamay sa mga negosyanteng matagal ng kaalyado ng kanilang pamilya. Ang ilaw mula sa chandelier ay tumatama sa mga kristal na baso, nagre-reflect ng maliliit na kislap na tila mga lihim na naghihintay sumabog anumang oras. Sa likod ng kanyang isip, may kakaibang pakiramdam, parang may kulang, parang may mali. Hindi niya maipaliwanag kung ano, pero ramdam niya iyon sa paraan ng pag-iwas ng tingin ng kanyang kuya na si Marco tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, at sa malamig na ngiti ng kanyang stepmother na si Helena na parang may tinatagong agenda sa bawat paglapit nito sa mga bisita. Biglang tumahimik ang paligid nang tumunog ang mikropono. Tumayo si Don Ernesto sa gitna ng entablado, hawak ang isang sobra. "May gusto akong ibahagi sa inyong lahat ngayong gabi," sabi nito, mabigat ang boses, parang may dalang bigat na hindi lang simpleng pagbati. Napatingin si Althea sa kanyang ama, naramdaman ang kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ito ang inaasahan niyang speech, dapat ay puro pasasalamat at selebrasyon lang. Ngunit nang buksan ng kanyang ama ang sobra, doon nagsimulang magbago ang lahat. "Ito ang huling habilin ko," dagdag nito, at doon pa lang ay napaatras na si Althea, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat. Habilin. Bakit parang palem ang tono? At bakit tila wala siyang alam tungkol dito? Sa bawat salitang binabasa ng kanyang ama, unti-unting sumisikip ang dibdib niya. Ang pangalan ni Marco ang unang binanggit, tagapagmana ng pangunahing negosyo ng pamilya. Normal iyon, ngunit nang sumunod na linya, doon na siya tuluyang napatigil. At si Althea ay hindi kabilang sa mga tagapagmana ng Villanueva Holdings. Parang biglang naglaho ang ingay ng paligid. Ang mga tao ay nagbulungan, ang mga kamera ay kumislap, ngunit si Althea ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala. Hindi kabilang. Ano ang ibig sabihin noon? Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado, bawat hakbang ay mabigat, parang lumulubog sa sahig. "Papaano po ito?" tanong niya, halos pabulong ngunit sapat para marinig ng mga nasa unahan. Tumigil si Don Ernesto, hindi makatingin sa kanya. At sa sandaling iyon, alam na ni Althea may lihim na matagal nang itinatago sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagkatao niya. Hindi ka tunay kong anak, bulong ng kanyang ama, ngunit sapat para marinig ng mikropono. At doon, sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng buong mundo, gumuho ang buhay ni Althea Villanueva. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang paningin ay lumabo, ngunit hindi siya umiyak. Hindi pa. Hindi sa harap ng mga taong tila sabik sa eskandalo. Sa halip, tumingin siya kay Helena, na may kakaibang ngiti, isang ngiting parang matagal nang hinihintay ang sandaling ito. At doon nagsimula ang kanyang galit. Hindi sumigaw si Althea. Hindi siya nag-eskandalo. Sa halip, dahan-dahan siyang bumaba ng entablado, diretso sa exit, habang ang mga bulungan ay lumalakas sa bawat hakbang niya. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagising, isang determinasyon na alamin ang totoo, kahit pa masira ang lahat ng natitirang koneksyon niya sa pamilyang minsan niyang tinawag na kanya. Sa parking lot, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Sumandal siya sa kanyang kotse, huminga ng malalim, pilit inaayos ang sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang makapag-isip, may sumunod sa kanya. "Akala mo ba hindi lalabas yan?" Boses ni Marco, malamig at may halong paninisi. Lumingon si Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. "Matagal mo na palang alam?" Tanong niya, diretso, walang paligoy-ligoy. Hindi sumagot agad si Marco. Sa halip, napatingin ito sa malayo, parang pinipili ang mga salitang lalabas sa bibig. "Hindi ko choice yun," sagot nito sa huli. "Desisyon yun ni Papa. At ikaw?" Giit ni Althea. "Ano ang desisyon mo?" Tumahimik si Marco. At sa katahimikang iyon, nakuha ni Althea ang sagot. Bigla siyang napatawa, isang tawang walang saya. "Kaya pala," bulong niya. "Kaya pala iba ang tingin mo sa akin nitong mga nakaraang taon." Lumapit si Marco, ngunit umatras si Althea. "Huwag kang lalapit," sabi niya, mahina ngunit matalim.
Hindi ko alam kung sino ka sa buhay ko ngayon. Ngunit hindi doon natapos ang gabing iyon. Dahil sa kabilang dulo ng parking lot, may isang lalaking nakamasidisang estrangherong tila matagal nang nag-aabang. At nang magsalubong ang kanilang mga mata, may kakaibang koneksyon, parang may alam ito na hindi pa niya alam. Lumapit ang lalaki, dahan-dahan, may kumpiyansa sa bawat hakbang. Althea Villanueva, tanong nito. Napakunot ang noo niya. Sino ka? Ang lalaki ay ngumiti ng bahagya. Ako ang taong makakapagsabi sa'yo kung sino ka talaga. At sa sandaling iyon, kahit pagod, kahit wasak, alam ni Althea na hindi pa tapos ang gabing ito. Dahil ang totoong laban ay nagsisimula pa lang. Hindi na siya umatras nang tuluyang huminto sa harap niya ang lalaki at inilahad ang isang lumang brown envelope na halatang ilang ulit nang nabuksan at naisara. Ang mga gilid ay kupas na, may bahagyang tupi sa gitna, at may amoy na pinaghalong papel, alikabok, at lumang kabinet na karaniwang matatagpuan sa bahay na maraming taon nang may itinatagong hindi pwedeng itapon. Hindi ito agad kinuha ni Althea. Tinitigan lang niya iyon habang ang mga daliri niya ay nakahawak pa rin sa susi ng kotse, mahigpit, halos bumaon na ang metal sa palad niya. Anong kalokohan ta? Tanong niya, paos ang boses, hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit na pinipigilan niyang sumabog. Ang lalaki ay nasa kalagitnaan ng edad, maayos man amit ngunit hindi marangya, may mga matang sanay tumingin ng diretso sa tao na parang matagal nang nakakita ng maraming pagbagsak at wala ng oras para sa palabas. Hindi ako nagbibiro, sagot nito. Ang pangalan ko ay Ruben Salcedo. Dati akong driver ng nanay mo. Natigilan si Althea. Hindi niya agad naunawaan ang sinabi. Ang nanay ko, ulit niya. At sa sarili niyang tainga ay kakaiba ang tunog ng tanong na iyon, dahil sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nagmistulang hindi tiyak ang salitang matagal na niyang ginagamit na parang permanenteng katotohanan. Ang nanay mong nagpalaki sa'yo, o ang nanay mong nagsilang sa'yo? Diretso nitong tanong, sumikip ang panga ni Althea. Sa malayo, mula sa bukas na pinto ng hotel, rinig pa rin ang mahinang tugtog ng jazz band at ang nagmamadaling yabag ng mga taong gutom sa tsismis. Ilang bisita ang pasimpleng lumalabas sa lobby para sumilip sa nangyayari, ngunit hindi na sila pinansin ni Althea. Parang lumiit ang mundo sa pagitan niya at ng sobra. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, malamig niyang sabi. Hindi ako ang dapat magsabi ng lahat, sagot ni Ruben. Pero ako ang inutusan noon na bantayan ng katotohanan yan hanggang dumating ang panahong kakailanganin mo. Sinong nagutos? Ang babaeng ipinakilala sa'yo bilang tiyahin mo sa probinsya noong 12 anyos ka. Biglang may imaheng pumasok sa isip ni Althea. Isang matandang babae sa Batangas. Matigas magsalita, mahilig magtimpla ng kapeng barako sa madaling araw. Laging sinasabing, hindi lahat ng anak ay pinalalaking may karapatang malaman agad ang totoo. Noong bata siya, akala na isa lang iyong karaniwang linyang ginagamit ng matatandang Pilipino kapag may ayaw ipaliwanag. Ngayon, parang biglang nagkaroon ng ibang hugis ang alaala. Dahan-dahan niyang inabot ang sobra. Ramdam niya ang gaspang ng papel sa pad ng kanyang mga daliri. Binuksan niya iyon, at ang unang bumungad ay isang lumang litrato. Isang dalagang nakatayo sa tapat ng lumang bahay na may kapis windows, suot ang simpleng blouse at mahabang palda, nakangiti ngunit may lungkot sa mga mata. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay, para kay Tala, kung sakaling dumating ang araw na hanapin mo ako. Nanlamig ang batok ni Althea. Tala, bulong niya. Iyon ang tunay mong pangalan, sabi ni Ruben. Althea, ang ipinangalan sa'yo ni na Don Ernesto nang dalhin ka sa kanila. Tahimik na tumawa si Marco mula sa likuran, ngunit hindi iyon tawa ng amusement. Tawa iyon ng isang taong biglang napasama sa usapang hindi niya hawak ang direksyon. Kaya pala, sabi nito, mas sa sarili kaysa sa kanila. Lumingon si Althea sa kuya niya, nanlilisik ang mga mata. Ano ang kaya pala? May narinig ako noon, sagot ni Marco, mabigat ang paghinga. Maliit pa tayo. Nag-aaway sina Papa at Mama si Helena. Hindi ko naintindihan lahat, pero may nabanggit na utang at bata at kapalit ng pananahimik. Akala ko noon negosyo lang. At hindi mo sinabi sakin. Anong sasabihin ko? Na may hinala ako na baka hindi ka kapatid. Sagot ni Marco, napailing, pinunasan ang bibig niya gamit ang hinlalaki at hintuturo na tila bigla rin siyang nasusuka sa bigat ng gabing iyon. Hindi ko alam ang buo.
Napahigpit ang hawak ni Althea sa litrato hanggang halos kumulubot ito. May isa pang papel sa loob ng sobra. Birth certificate. Hindi niya kailangang basahin ang lahat para maramdaman ang suntok ng katotohanan. Ang nakasulat na pangalan ng ina ay Rosana Salcedo. Ang ama, Blanco. Ang lugar ng kapanganakan, Lemery, Batangas. Tumigil siya sa paghinga ng ilang segundo. Ang paligid ay parang napalayo, ang ilaw ng hotel ay naging malabo, at ang tanging malinaw ay ang tunog ng sariling tibok ng puso niya sa loob ng tainga. Bakit nasa pamilya namin ako? Mahina niyang tanong. Si Ruben ay hindi agad sumagot. Tumingin muna ito sa itaas, sa madilim na langit ng Makati na hindi tunay na madilim dahil nilalamon ng ilaw ng lungsod ang dilim. Ang kapatid kong si Rosana, dahan-dahan nitong sabi, ay dati ring malapit sa ama mo. Hindi bilang kabit, kung iyon ang iisipin mo agad. Accountant siya noon ng isa sa mga lumang kumpanya ng Villanueva. Siya ang nakadiskubre na may iligal na bentahan ng lupa gamit ang pangalan ng mga magsasakang patay na. May mga pirma, may mga shell company, at may isang politikong kasabwat ang ama mo. Naramdaman ni Althea na bumigat ang hangin. Ito na ang pamilyar na amoy ng tunay na kapangyarihan sa Pilipinas, hindi amoy ospital, hindi amoy baril kaagad, kundi amoy lumang papel, ginamit na selyo, pawis sa opisina, at kape sa mesa ng mga lalaking nakangiti habang ninanakawan ang mga hindi kayang lumaban. Nabuntis si Rosana sa lalaking nag-utos sa kanya na manahimik, pagpapatuloy ni Ruben. Hindi niya sinabi kung sino. Hanggang sa dulo, hindi niya sinabi. Pero ilang buwan matapos kang ipanganak, bigla siyang nawala. Nawala, ulit ni Althea. Ibig mong sabihin pinatay. Tumingin si Ruben sa kanya ng tuwid. Ibig kong sabihin, walang bangkay. Walang report na sineryoso. Walang kaso na umusad. Sa probinsya, kapag may kapangyarihan ng kalaban mo, ang tawag sa ganun ay nawala. Malinis pakinggan. Mas madaling lunukin. Napapikit si Althea. Sa loob ng ilang segundo, pinilit niyang ayusin ang humahagibis na mga tanong sa isip niya. Kung totoo ito, ibig bang sabihin kaya siya dinala sa Villanueva ay para kontrolin ang isang ebidensya? Para gawing tahimik ang isang bata? Para tiyaking nasa poder nila ang tanging buhay na koneksyon sa isang babaeng maaaring magpabagsak sa ama niyang kinilala? Bakit ngayon mo lang ako nilapitan? Tanong niya. Dahil ngayon lang ako nakalapit nang hindi ako mauunang mawala, sagot ni Ruben. At dahil may isa pang masamang balita. Hindi gumalaw si Althea pero naramdaman ni Marco ang pagbabago ng atmosfera. Ano pa? Siya ang nagtanong. Kinuha ni Ruben ang isa pang papel sa sobra. Isang photocopy ng titulo ng lupa. Nakapangalan sa isang foundation na hindi kilala ni Althea, ngunit sa sulok ay may pirma ni Don Ernesto at ng isang mayor na kilala niyang madalas naging bisita sa bahay nila noon tuwing eleksyon. Ang lupang pinag-aagawan ngayon sa San Isidro, iyong pinapa-demolish para gawing township project ng Villanueva Holdings, pag-aari dati ng kooperatiba na tinulungan ng nanay mo. At may huling annex na nawawala. Kapag nahanap iyon, pwedeng mapawalang bisa ang buong proyekto at magsimula ng criminal case. Napatingin si Althea sa papel. Alam niya ang project na iyon. Siya ang gumawa ng public-facing sustainability pitch para roon. Siya ang humarap sa media, sa investors, sa NGOs. Siya ang nagsalita sa camera tungkol sa inclusive growth at livelihood transition. Naalala niya ang palakpak, ang mga flash, ang yabang ng ama niya habang pinagmamasdan siyang magsalita na parang tunay siyang dugo ng pamilya. Biglang nadumihan sa isip niya ang bawat salitang binitiwan niya noon. Ginamit nila ako, bulong niya, at ang bulong na iyon ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Hindi lang ikaw, sabi ni Ruben. Maraming tao. Naging tahimik ang tatlo. Sa di kalayuan, may isang valet ang nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga susi ngunit halatang nakikinig. Isang babae sa pulang gown ang nagpigil ng kasama niyang lumapit pa. Sa Pilipinas, ang eskandalo ay hindi lang nangyayari, pinanunood ito, tinatandaan, inuuwi, inuulit sa hapagkainan. At sa sandaling iyon, alam ni Althea na kahit ano pang gawin niya, bukas ay lalabas sa social media ang video ng pagkatatwa sa kanya ng ama niya. Ang tanong na lang ay kung sino ang unang gagalaw bago tuluyang kumalat ang sunog. May kopya ka ba ng annex? Tanong niya. Wala, sagot ni Ruben. Pero may ideya ako kung nasaan. Saan? Sa lumang bahay sa Batangas. Sa silid ng kapatid ko.
Pero kung may kutob si Don Ernesto na lalapit ka roon, mauuna ang mga tao niya. Napatingin si Marco sa kapatid. Alam mo bang delikado ta? Alam ko, sagot ni Althea nang hindi inaalis ang tingin sa papel. Pero hindi na ako pwedeng bumalik sa loob na parang walang nangyari. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, mariing sabi ni Marco. Kapag totoo ang sinasabi niya, hindi na simpleng away pamilya ta. Criminal exposure ta, political connections, land fraud, at ano, putol ni Althea. At posibleng si Papa ang dahilan kung bakit nawalan ako ng ina. Kumunat ang noo ni Marco. Nasaktan siya sa tanong, ngunit hindi dahil siya ang nasisi. Nasaktan siya dahil sa unang pagkakataon, narinig niya ang sariling dugo na kinikilala niyang maaaring mamuhay sa kasinungalingan ng ganito katagal at hindi na niya alam kung hanggang saan ang depensa niya bilang anak. Hindi ko sinasabing protektahan siya, sabi niya, mababa ang boses. Sinasabi ko lang, kailangan nating maging matalino. Tayo, tanong ni Althea, saka siya bahagyang natawa, basag at pagod. Nakakatawa ka, kuya. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula nang malaman kong hindi pala ako kabilang sa pamilyang ipinagtanggol ko buong buhay ko, tapos gusto mong isipin kong may tayo pa. Hindi agad nakaimik si Marco. Huminga siya ng malalim, tiningnan ng kapatid niyang hindi niya na maabot. May mga kasalanan ako, sabi niya. Alam kong matagal akong nanahimik. Alam kong naging duwag ako. Pero kapag pinili mong sumugod mag-isa dahil galit ka, malulunod ka bago mo pa mabuksan ang unang pinto. Tinitigan siya ni Althea. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya sa mukha ni Marco ang hindi scripted na emosyon. Hindi yabang, hindi kontrol, kundi takot, tunay na takot, at sa kabila ng galit niya, may bahagi sa kanyang alam na hindi nagsisinungaling ang takot na iyon. Biglang bumukas ang pinto ng hotel at mabilis na lumabas si Helena, kasunod ang abogado ng pamilya na si Attorney Medina at dalawang security personnel. Kahit nakaayos pa rin ang buhok at perlas niya, kita sa mabilis ngunit kontroladong lakad ang inis na pilit niyang tinatakpan ng postura. Althea, tawag niya, matigas ang boses. Pumasok ka sa loob. Ngayon din. Hindi gumalaw si Althea. Dahan-dahan niyang ibinulsa ang birth certificate at itinupi ang litrato. Bakit? Tanong niya. Para ipaliwanag ninyo uli sa harap ng kamera kung bakit ninyo ako itinapon. Sumikip ang labi ni Helena. Huwag kang gumawa ng eksenang hindi mo kayang panindigan. Kayo ang nagsimula, sagot ni Althea. Sa ballroom, sa mikropono, sa harap ng lahat, ang ginawa ng asawa ko ay kinakailangang hakbang, sabi ni Helena. May mga legal na dahilan na hindi mo nauunawaan. Legal, singit ni Ruben, may malamig na tawa. Iyan ba ang tawag ninyo sa pagtatago ng bata at pagtatakip sa nawawalang dokumento? Agad na napatingin si Helena sa kanya. Sa isang kisap mata, may pagkilala sa mukha nito, kasunod ang mabilis na pagtatago. Pero huli na, nakita iyon ni Althea. Kilala mo siya, sabi niya. Hindi sumagot si Helena. Si Attorney Medina ang umabante. Miss Villanueva, I strongly advise that you refrain from engaging with strangers making defamatory allegations. Huwag niyo akong tawaging Miss Villanueva, putol ni Althea, sapat ang lakas para mapatingin ang mga tao sa lobby. At huwag niyo akong takutin gamit ang English kapag kasinungalingan ang laman. Sumimangot si Helena. Masyado kang emosyonal. Natural, sagot ni Althea. Katatapos niyo lang akong habaran ng pangalan. Ilang segundo silang nagtitigan. Tanging ugong ng mga sasakyan sa Kalayaan Avenue at ang mahinang paghampas ng tela ng gown ni Helena sa kanyang binti ang gumagalaw sa eksena. Pagkatapos, lumapit si Helena ng kaunti at ibinaba ang boses. Makinig kang mabuti. Hindi lahat ng katotohanang hawak mo ay magpapalaya sa'yo. Minsan, mas gugustuhin mong hindi mo na lang nalaman. Naramdaman ni Althea ang lamig ng boses nito hanggang gulugod. Hindi iyon babala ng isang inang nagmamalasakit. Babala iyon ng isang taong sanay maglinis ng ebidensya. Late ka na, sagot ni Althea. Dahil gusto ko nang malaman ang lahat. Lumingon siya kay Marco. Sasama ka ba o mananatili ka riyan? Hindi agad sumagot ang kuya niya. Tumingin muna ito kay Helena, sa abogado, sa pinto ng hotel, sa mundong nakasanayan niyang sundin. Pagkatapos ay tumingin ito sa kapatid niyang ngayon lang niya tunay na nakitang hindi pala lubusang sa kanila. Mabagal siyang huminga at nagsalita. Sasama ako, pero hindi dahil kampi ako sa'yo lang.
Sasama ako dahil gusto kong malaman kung sino ang ama ko kapag walang audience. Sandaling nanigas si Helena, at sa maliliit na bitak ng mukha niyang perpektong inayusan, nakita ni Althea ang unang senyales na hindi na kontrolado ng pamilya nila ang gabing ito. Sumakay silang tatlo sa kotse ni Althea, habang si Ruben ay nasa likod, tahimik ngunit alerto, hawak ang envelope sa condom gun na parang relikyang kayang magsimula ng digmaan. Habang binubuksan ni Althea ang makina, napansin niyang nanginginig pa rin ang kamay niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mga sandaling ang katawan ay nauunang umamin sa bigat bago pa makasunod ang isip. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang sarili niyang lipstick na bahagyang nabura, ang pilik matang may namuong luha ngunit hindi bumagsak, ang babaeng ilang oras pa lang ang nakalipas ay sigurado sa apelyidong dala. Ngayon, wala siyang kasiguruhan maliban sa isa, may mga dokumentong kailangang mahanap, may mga tanong na kailangang sagutin, at kapag nasimulan na nila ito, wala nang ligtas na uuwian. Umabante ang kotse, palayo sa hotel, palayo sa ilaw at mga matang mapanghusga, ngunit hindi palayo sa bagyong binuksan nila. Sa dashboard, patuloy ang pag-ilaw ng cellphone niya 12-dosenang mensahe, missed calls, alerts, at notification mula sa media team ng kumpanya. Hindi niya binuksan kahit isa. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa manibela at tinahak ang daan palabas ng syudad, habang sa loob ng kotse ay namuo ang katahimikang mabigat, iyong katahimikang alam ng bawat Pilipinong nakaupo minsan sa pagitan ng pamilya at katotohanan na may isang punto sa biyahe kung saan hindi ka na makakabalik sa dati, kahit bumaba ka pa sa susunod na kanto. Sa pagitan ng ugong ng gulong sa aspalto at ng malamig na hanging pumapasok mula sa bahagyang bukas na bintana, pakiramdam ni Althea ay unti-unting naghihiwalay ang dalawang buhay na matagal niyang pinagsama sa iisang pangalan. Sa isang buhay, siya ang anak ni Don Ernesto Villanueva, ang babaeng sanay sa boardrooms, press briefings, charity galas, at mga hapunang puno ng mga taong marunong ngumiti habang nagsusukat ng halaga ng bawat kaharap. Sa isa pang buhay, siya si Tala, isang pangalang hindi niya kilala ngunit tila may sariling pulso sa ilalim ng balat niya, isang pangalang may amoy ng kapeng barako, lumang kahoy, at isang babaeng nawala nang walang nag-ingay para hanapin. Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mas masakit ang malaman na kasinungalingan ang kinamulatan niya, o ang tanggapin na baka ang totoo ay matagal nang sumisigaw sa paligid niya at siya ang piniling huwag makarinig. Nasa NLEX na sila nang unang magsalita si Ruben mula sa likod. Sa may rosaryo ang liko natin mamaya. Hindi naligtas sa pangunahing daan kapag madaling araw. Hindi sumagot si Althea. Nakatutok ang mga mata niya sa madilim na kalsada, sa putol-putol na ilaw ng poste, sa mga truck na mabagal ngunit matatag ang takbo, parang mga lihim na sanay bumiyahe sa gabi. Katabi niya si Marco, tuwid ang upo, tikom ang bibig, pero halatang gising ang bawat ugat sa panga. Paminsan-minsan ay tumitingin ito sa cellphone niya, ngunit hindi nito binubuksan ang mga tawag mula sa ama nila. O marahil, mula sa lalaking minsan nilang parehong tinawag na ama. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi simpleng kawalan ng usapan. Isa itong puwang na punong-puno ng mga bagay na hindi pa handang sabihin. Nang sa wakas ay napagod si Althea sa sariling isip, nagsalita siya nang hindi tumitingin sa sinuman. May naaalala ka pa ba? Tanong niya kay Marco, tungkol kay Rosana, sa Batangas, sa kahit anong kakaiba noong bata pa tayo. Huminga si Marco ng malalim, saka ibinaba ang cellphone sa condom gun. May isang beses, sabi niya. Siguro mga siyam ako, 7 taon ka. Umalis tayo ng biglaan pa Batangas. Hindi family trip, tahimik lahat, si Papa irritable. Si Helena hindi pa ganun kalakas ang hawak sa bahay noon pero halatang galit na galit siya. Ikaw naman masaya ka lang kasi may aso sa bakuran noong pagdating natin. Saglit siyang tumigil. Parang sinusubukang buuin ang larawan sa isip. May matandang babae roon. Hindi ko maalala ang mukha ng maayos, pero naaalala kong ayaw ni Papa na tawagin mo siyang Lola. Tita lang daw. Naramdaman ni Althea ang malamig na pag-akyat ng alaala mula sa ilalim ng isip. Isang bahay na mainit kahit maaga. Pader na may lumang kalendaryo ng pataba. Mesang kahoy na may kintab sa kakapunas. At isang babaeng tumititig sa kanya ng matagal. Para bang sinusubukang kabisaduhin ang mukha niya bago tuluyang mawala. May sinabi ba siya? Mahina niyang tanong. May narinig akong parte, sabi ni Marco. Nag-aaway sila ni Papa sa kusina.
Hindi ko alam ang lahat, pero narinig ko, hindi mo mabubura ang dugo sa papel. Tapos sinabi ni Papa, mas mabuti ng buhay ang bata kaysa mapunta sa mga buiter. Natahimik si Althea. Buhay ang bata, hindi minahal, hindi inalagaan, hindi ipinaglaban, buhay lang. Parang asset, parang ebidensyang kailangang ilipat sa mas ligtas na file ng cabinet. Nilunok niya ang biglang panunuyo ng lalamunan. Buiter, ulit niya. Sino kaya ang tinutukoy niya? Baka mga kasosyo niya, sabi ni Ruben. O mga taong mas mataas pa sa kanya. Huwag mong kalimutang may politiko sa likod ng mga papeles na yan. At posible ring siya ang ama ko, diretso ni Althea. Walang sumagot, maging si Marco ay hindi kumontra. Hindi niya alam kung alin ang mas masakitang posibilidad na hindi si Don Ernesto ang ama niya, o ang posibilidad na mas mabuting hindi nga ito ang ama niya dahil mas kakilakilabot ang maaaring totoo. Sa gilid ng expressway, sunod-sunod na dumaan ang mga gasolinahan at kainan na bukas pa, maliwanag ang mga ilaw, may mga pamilyang naghahating gabi sa biyahe, may mga driver na nakasandal sa counter habang umiinom ng 3-in-1 coffee. Sa ibang gabi, makakaramdam siya ng kung anong pamilyar na aliw sa ganoong tanawin, isang ordinaryong Pilipinas na nagpapatuloy kahit may sariling pagod. Ngunit ngayong gabi, pakiramdam niya ay hiwalay siya roon, para bang nakatingin siya sa buhay ng ibang tao mula sa isang makapal na salamin. Nag-vibrate muli ang cellphone niya. Sumulyap siya sa screen. Isang message mula kay Helena. Huwag kang umabot sa puntong hindi nakita mail iligtas. Napatitig siya roon ng ilang segundo. Hindi siya tinawag sa pangalan. Walang pag-aalala, walang pagsusumamo, puro kontrol, puro babala. Ipinakita niya iyon kay Marco. Binasa nito, saka napapikit. Classic, mahina nitong sabi. Kapag hindi ka na kayang lambingin, tatakutin ka. Ganito rin ba siya sayo? Tanong ni Althea, hindi pa rin inaalis ang tingin sa daan. Saglit bago sumagot si Marco. Hindi niya kailangang maging ganyan sa akin noon. Ako yung mabait na anak. Ako yung sumusunod. Ako yung marunong ngumiti sa investors at makipag-inom sa mga mayor. Hindi ko napansin noong una na unti-unti na pala akong ginagawang extension ng gusto nilang mangyari. Noong una, hanggang sa dumating yung project sa San Isidro. Napalingon si Althea. Anong meron sa San Isidro na hindi ko alam? Humugat ng hangin si Marco. May demolition schedule na hindi natin ipinakita sa public team. May private security na naka-standby na bago pa ma-finalize ang relocation agreements. At may isang internal memo na nagsasabing kailangang ma-clear ang 3 lote bago ang filing ng injunction ng kooperatiba. Naramdaman ni Althea na bumigat ang paa niya sa accelerator. At alam mo oo, at hindi mo sinabi. Hindi ko rin sinabi sa sarili ko ng diretso. Sagot ni Marco, mapait ang boses. Iyon ang totoo. Ang dali kasing ituring na proseso ang kasamaan kapag naka-PDF file, kapag may legal language, kapag pinapadaan sa meeting room na malamig at mabango. Tinignan niya si Althea, at sa unang pagkakataon ay wala siyang depensa. Nagbulag-bulagan ako. Hindi agad nakasagot si Althea. Sa halip, pinigilan niyang idiin ang galit. Dahil alam niyang may mas malaking galit na nakaabang hindi lang sa kuya niya, kundi sa sarili niya. Siya rin ay nagsalita para sa project. Siya rin ay nagsuot ng disenteng bestida at ngumiti para takpan ng pang-aagaw ng lupa. Ang kaibahan lang, maaaring hindi niya alam ang buong detalye. Ngunit sapat ba ang hindi alam para maging inosente? Sa Pilipinas, maraming krimen ang hindi direktang ginagawa ng mga nakangiti sa ribbon cutting. Madalas, sila ang tumatayong patunay na malinis ang dumi. Nang lumabas sila sa pangunahing daan at pumasok sa mas madilim na highway papuntang Batangas, lalo pang kumapal ang katahimikan ng gabi. Mas kakaunti ang sasakyan, mas mahaba ang pagitan ng ilaw. Sa mga bukirin at bakanteng lote sa gilid, may mga mumunting ilaw mula sa mga bahay na hindi tulog, mga ilaw na tila paalala na may mga buhay na nagpapatuloy sa labas ng mundo ng mga Villanueva. Maya-maya, nagsalita muli si Ruben. May isa pa akong hindi nasabi kanina. Ano na naman? Tanong ni Althea, pagod ngunit handa. Noong nawawala si Rosana, may isang pulis na tumulong sa amin magtanong kahit walang formal na order. Barangay captain pa lang noon ang mayor na kasali sa papel, pero malakas na. Pinatigil ang pulis na yun. Inilipat. Pagkaraan ng ilang taon, naging investigador siya sa Maynila. Huling balita ko, buhay pa. Pangalan,
Santiago Abad. Biglang may sumagi sa isip ni Marco. Abad, sabi niya, iyong nasa hearing last year. Iyong laging kontra sa permit renewal sa South Cluster. Hindi ko alam kung siya iyon, sagot ni Ruben. Basta iyan ang pangalan. Naisip ni Althea ang mga hearing, ang mga municipal records, ang mga lalaking paikot-ikot ang salita kapag may gustong itago. Kung may nabubuhay pang saksi, baka hindi pa tuluyang patay ang lahat ng daan. Ngunit alam din niyang sa bawat bagong taong lalapit sila, lumalaki ang bilog ng panganib. Isa-isa lang, sabi niya, mas sa sarili. Una, ang annex. Pagdating nila sa lumang bahay sa Lemery, halos 3:00 na ng madaling araw. Bumungad sa kanila ang bakal na gate na may kalawang sa mga gilid, kalahating nakabukas na tila matagal nang wala ni isang nag-abalang ayusin iyon. Huminto si Althea at pinatay ang makina. Walang tunog kundi ang kuliglig, ang mahina ngunit walang tigil na tahol ng aso sa malayo, at ang banayad na paggalaw ng mga dahon ng mangga sa bakuran. Sa harap nila ay nakatayo ang bahay na pumasok na sa alaala niya kanina, lumang kahoy sa ikalawang palapag, konkretong unang palapag, kapis windows, at isang balkanahing waring matagal nang walang tumatambay. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya habang tinititigan iyon. Hindi nostalgia, hindi rin takot lang. Parang may bahagi sa kanyang matagal nang kilala ang lugar na ito kahit hindi niya ito inangkin sa alaala. Bumaba sila sa sasakyan. Kaagad na sumalubong ang amoy ng lupa, dahon, at kulob na kahoy. Habang naglalakad sila papunta sa pinto, napansin ni Althea ang lumang paso sa gilid, ang basag na batong hakbangan, at isang wind chime na kalaw-angin na ngunit kumalansang pa rin ng mahina sa bawat bugso ng hangin. Kumatok si Ruben ng 3 beses, may pagitan, na parang may dating kasunduan sa pinto. Walang sumagot, kinuha niya ang susi mula sa bulsa at ipinasok sa kandado. Akin na ang duplicate simula nang mamatay ang tiyahin mo, sabi niya ng mahina. Pumasok sila, agad silang binalot ng amoy ng lumang bahay, pinaghalong alikabok, aparador, lumang libro, at natuyong sampagitang matagal nang nakadikit sa altar. Sa sala ay may kahoy na sofa na may kupas na berda sa sandalan, isang estante ng plato at tasa, at isang malaking framed photo ng isang pamilya na hindi buo. Si Rosana, mas bata, katabi ang matandang babaeng naaalala ni Althea. Walang lalaki sa larawan. Lumapit siya roon ng dahan-dahan. Hindi niya namalayang itinaas niya ang kamay para hawakan ang salamin ng frame. Malamig iyon. Sa tabi ng larawan ay isang maliit na rebulto ng Birheng Maria at isang kandilang halos maubos na. Sa taas ang silid niya, bulong ni Ruben. Umakyat sila sa makalumang hagdan na umuungol sa bawat tapak. Sa bawat hakbang ni Althea, pakiramdam niya ay may kasabay siyang batang bersyon ng sarili na minsang dumaan dito ngunit hindi pinayagang magtanong. Pagdating sa ikalawang palapag, binuksan ni Ruben ang isang silid sa dulo. Maliit iyon. May kama, aparador, makinang panahi sa sulok, at bintanang nakaharap sa likod bahay. May manipis na alikabok sa lahat, ngunit halatang may ilang bagay na hindi ginalaw sa loob ng maraming taon. Lumapit si Althea sa mesa sa tabi ng kama. Nandoon ang lumang suklay, isang rosaryo, at isang notebook na tinamaan na ng panahon ang mga gilid. Binuksan niya ito, mga tala ng gastos, mga pangalan ng tao sa kooperatiba, mga petsa, mga halagang binayaran. Sa gitna, may ilang pahinang punit. May kumuha na rito, sabi niya. Hindi lahat, sagot ni Ruben. Tumungo siya sa aparador at itinulak ang pinakailalim na drawer. Hindi bumukas. Tulungan mo ko. Lumapit si Marco at sabay nilang hinayla iyon. Kumalas ang drawer sa pagkakasara at sa likod nito ay may manipis na false panel na gawa sa plywood. Mabilis ang tibok ng puso ni Althea nang tanggalin iyon ni Ruben. Sa loob ay isang plastic envelope, tuyo ngunit naninilaw na. Kinuha niya iyon gamit ang parehong kamay, parang banal at mapanganib ng sabay. Binuksan nila sa ibabaw ng kama. Una, isang notarized annex sa land transfer agreement. Pangalawa, listahan ng beneficiaries na hindi patay at hindi rin pumayag sa bentahan. Pangatlo, isang sulat kamay na liham ni Rosana. Kung may makakabasa nito, basa ni Althea, nanginginig ang boses. Ibig sabihin hindi na ako nakabalik para itama ang ginawa nila. Hindi ako pumayag sa pagbabago ng listahan. Hindi ako pumirma sa huling annex. Ang pirma sa copy ang nasa opisina ay huwad.
Ang taong nagpilit sa akin ay si Mayor Lauro Vitan at si Ernesto Villanueva. Sinabi nilang may mangyayari sa anak ko kapag nagsalita ako. Tumigil siya. Parang may humawak sa lalamunan niya. Hindi siya makalunok. Hindi siya makahinga ng buo. Kinuha ni Marco ang sulat at ipinagpatuloy ang pagbasa. Mabigat ang boses, parang bawat salita ay humihiwa rin sa loob niya. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Hindi ko na masabi kung sino ang ama ng anak ko nang walang kapalit na dugo. Pero alam kong si Ernesto ang pumayag na ilipat siya para hindi siya maging kahinaan ng kahit sinong lalaki sa likod nito. Kung mabuhay ang anak ko, sana isang araw malaman niyang hindi ko siya iniwan ng kusa. Pagkatapos ng huling salita, walang nagsalita. Tanging ang mahinang alon ng hangin sa bintana at ang kaluskos ng papel sa kamay ni Marco ang gumalaw sa silid. Dahan-daang umupo si Althea sa gilid ng kama. Hindi siya umiiyak ng marahas. Ang luha ay kusang bumagsak, tahimik, tuloy-tuloy, habang nakatingin siya sa sahig na kahoy na maraming gasgas at panahon. Hindi ko siya iniwan ng kusa. Ilang simpleng salita, ngunit sapat para wasakin ang pinakamatagal niyang hinanakit na hindi pa niya alam na daladala niya. Buong buhay niya, hindi niya naisip na may karapatan siyang masaktan sa isang inang hindi niya kilala. Ngayong gabi, biglang nagkaroon ng hugis ang kawalan. Biglang may taong nawawala sa sentro ng buhay niya. At ang taong kumuha sa puwang na iyon ay hindi tagapagligtas kundi tagapamahala ng pinsala. Narinig niyang lumapit si Marco, ngunit hindi siya tumingin. Maya-maya, naramdaman niya ang marahang pag-upo nito sa tabi. Hindi sapat ang lapit para yakapin siya, pero sapat para ipahiwatig na hindi siya iiwan sa sandaling ito. Sorry, sabi nito, sobrang hina. Hindi ko alam kung ano ang tamang sabihin. Pero sorry, pumikit si Althea. Hindi sapat ang sorry. Hindi nito maibabalik ang mga taon. Hindi nito mabubura ang mga kasalanan. Pero sa gabing puro kasinungalingan ang gumuguho, may kakaibang bigat ang isang simpleng pag-amin. At bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Ruben. Tiningnan nito ang screen, agad kumunat ang noo, at binaba ang boses. May tao sa labas, sabi niya. Sabay-sabay silang tumayo. Mula sa bintana, tanaw ang ilaw ng dalawang sasakyang huminto sa tapat ng gate. Hindi police mobile. Hindi rin karaniwang kapitbahay. Isang itim na SUV at isang puting pickup na walang plaka sa harap. Bumukas ang mga pinto. May 4 na lalaking bumaba. Hindi nagmamadali. Iyon ang mas nakakatakot. Mga lalaking sanay na hindi hinahabol ng oras dahil kampante silang kanila ang sitwasyon. Naramdaman ni Althea ang pagbalik ng lamig sa likod ng leeg. Hindi na ito paghahanap lang ng dokumento. Umabot na ang galaw nila sa mga tainga ng mga taong may gustong mauna. Inipon ni Marco ang mga papel, mabilis ngunit maingat. May likod ba ang bahay? Meron, sagot ni Ruben. Pero kapiraso lang ang pagitan sa kanal at bakod. Mula sa ibaba, narinig nila ang una at mabigat na katok sa pinto ng bahay. Hindi iyon katok ng bisitang may respeto. Katok iyon ng mga taong nagbibigay ng huling pagkakataon bago pumasok. Hindi gumalaw si Althea sa unang segundo. May mga sandaling hindi takot ang unang pumapasok sa katawan kundi isang malamig at malinaw na kalkulasyon, parang biglang nagiging matalas ang bawat tunog, bawat anino, bawat posibleng daan palabas. Narinig niya ang ikalawang katok, mas malakas, sinundan ng boses ng lalaking nasa ibaba. Buksan niyo. May ipapakuha lang kami. Walang sumagot. Sa katahimikan ng bahay, halos marinig niya ang pagtibok ng dugo sa sariling sentido. Si Marco ang unang kumilos. Tinupin niya ang liham ni Rosana, ipinasok sa loob ng plastik kasama ang annex at listahan, saka isiniksik sa loob ng lining ng coat niyang nakapatong sa upuan. Mabilis ang galaw ng mga kamay niya, sanay sa pressure pero hindi sanay sa ganitong uri ng panganib. At kitang-kita ni Althea ang bahagyang panginginig sa mga daliri nito habang itinatago ang dokumento. Hindi tayo pwedeng mahuli rito na hawak yan, sabi nito. Kahit makalusot sila sa bahay, hindi nila dapat agad makuha. Sa likod tayo, bulong ni Ruben, lumapit sa bintana at bahagyang iniangat ang kurtinang may amoy lumang tela at araw na matagal nang hindi tumama rito. May hagdang bakal pababa sa likod ng kusina. Makitid, pero kakasya. At ang pinto, tanong ni Althea. Matagal nang sira ang bolt sa harap, sagot ni Ruben. Kapag gusto nilang pumasok, makakapasok sila. Dumating ang ikatlong katok,
At sa pagkakataong iyon ay hindi na iyon katok kundi isang malutong na hampas ng matigas na bagay sa kahoy. Kumalansang ang lumang frame sa sala sa ibaba. Sumikip ang tiyan ni Althea. Naglakad siya patungo sa aparador at kinuha ang notebook na may mga tala ni Rosana. Hindi siya sigurado kung gaano iyon kahalaga kumpara sa annex, pero alam niyang sa mga ganitong kaso, minsan ang maliliit na detalye ang nagiging butas sa pinakaingat na kasinungalingan. Isinuksok niya iyon sa likod ng kanyang bestida, sa pagitan ng tela at balat, ramdam ang gaspang ng papel sa gulugod niya. May kakaibang paghahalo ng galit at katahimikan sa loob niya. Hindi na siya iyong babaeng ilang oras ang nakalipas ay nalunod sa hiya sa parking lot ng hotel. Ang hiya ay napalitan na ng isang mas mapanganib na bagay layuning wala nang pakialam sa ganda ng pagkasira, basta't mabutas ang pader. Althea, sabi ni Marco, mababa ang boses. Kapag humiwalay tayo, sa munisipyo tayo magkita. Hindi sa bahay, hindi sa hotel, doon sa lumang covered court sa tabi ng plaza. Napatingin siya sa kuya niya. Bakit parang sigurado kang maghihiwalay tayo? Hindi ako sigurado, sagot nito, pinipilit panatilihing steady ang boses. Nagpaplano lang ako gaya ng dapat sana ginawa ko ng mas maaga sa maraming bagay. Sa ibaba, may kumalabog ng mas malakas. Naputol ang usapan. Narinig nila ang mahinang kaluskos ng kahoy na unti-unting sumusuko. Tara, madiing sabi ni Ruben. Sila ay mabilis ngunit hindi padalos-dalos na lumabas sa silid. Sa makipot na pasilyo, ang sahig na kahoy ay umuungol sa ilalim ng kanilang mga paa. Bawat tunog ay parang sigaw sa gitna ng madaling araw. Nasa unahan si Ruben, kabisado ang bahay, sinusundan ni Althea, at nasa likod si Marco, palingalinga, nakikinig sa bawat ingay mula sa ibaba. Pagdating nila sa kusina, mas malakas na ang yabag sa sala. May isang boses na nagsabi, bilisan nyo. Huwag nyong galawin ang ibang gamit. Hindi mga magnanakaw, naisip ni Althea. Mga taong may malinaw na pakay. Mas masama iyon. Binuksan ni Ruben ang pinto sa likod. Sumalubong ang malamig na hangin at amoy ng basang lupa. Ang hagdang bakal pababa ay kalaw-angin, matarik, at kumikiskes sa dingding ng bahay. Bumaba si Ruben muna, dahan-dahan ngunit mabilis, habang hinahawakan ang railing na malamig at madulas sa hamog. Sumunod si Althea, hawak ang laylayan ng bestida para hindi sumabit. Ramdam niya ang gaspang ng bakal sa palad at ang pag-uga ng hagdan sa bawat hakbang. Sa taas, sumunod si Marco at marahang isinara ang pinto, ngunit hindi nito tuluyang pinadikit, sapat lang para hindi mahalata agad na dinaanan. Pagbaba nila sa likod bahay, kumapit agad sa ilong nila ang amoy ng kanal at lumot. Makitid ang espasyo sa likod, may tumubong damo hanggang tuhod at mga lumang paso na natamba na. Sa kabila ng bakod ay isang makitid na daanan patungo sa palayan. Akyat, sabi ni Ruben, tinuturo ang mababang bahagi ng hollow block fence na bahagyang bitak na. Inuna ni Marco si Althea. Inilapat ang magkabilang palad para maging tuntungan. Saglit na nagdalawang isip si Althea. Hindi sa takot sa taas, kundi sa absurdong pakiramdam na sa ganitong eksena niya mas malinaw na nakikilala ang sariling katawan ng bigat ng hininga, ang puwersa ng hita habang umaakyat, ang kirot ng mga daliri sa matigas na semento parang ito ang unang gabing wala siyang alalay, wala siyang driver, wala siyang PR script, wala siyang pamilyang sumasalo sa pagbagsak. Inilagay niya ang paa sa kamay ni Marco, saka umangat. Kumayad ang palad niya sa magaspang na gilid ng bakod, kumapit, humila, at nakatawid siya sa kabila, sumadsad ang tuhod sa damuhan. Sumunod si Ruben. Nang si Marco na ang aakyat, may malutong na tunog mula sa kusina. Bumukas ang pinto sa likod. Nasa likod, sigaw ng isang lalaki. Tumalon si Marco sa kabila, medyo sablay ang landing ngunit mabilis na tumayo. Takbo. Sabi niya, at tumakbo sila. Hindi ito iyong eleganteng pagtakbo sa gym o sa charity run na may bottled water sa dulo. Ito iyong totoong pagtakbo sa hindi pantay na lupa, sa putik na kumakapit sa sapatos, sa hangin na humahampas sa lalamunan na parang liya, sa pusong walang oras para sa ritmo dahil bawat tibok ay nagsasabing huwag kang huminto. Sa likod nila ay may mga yabag na humahabol, may mga boses na nag-uutos, ngunit maingat din ang mga humahabol. Ayaw siguro nilang magpaputok o lumikha ng eksenang maririnig ng buong barangay. Iyon ang unang pabor sa kanila. Lumiko sila sa makitid na pilapil sa pagitan ng palayan.
Halos madulas si Althea ngunit nahawakan niya ang braso ni Ruben. Diretso lang, sabi nito, hingal. May kubo sa dulo, tapos kalsada. Sa dilim ng bukid, may mga bahagi ng gabi na mas itim kaysa iba. Ang buwan ay natatakpan paminsan-minsan ng ulap, at sa bawat paglabo ng liwanag ay mas lumalakas ang pakiramdam ni Althea na pwede silang lamunin ng paligid anumang oras. Ngunit may kakaibang linaw din ang takot. Habang tumatakbo, bumabalik sa kanya ang mga salita sa liham. Hindi ko siya iniwan ng kusa. Paulit-ulit, parang bagong buto na isinaksak sa pinakaloob ng dibdib niya. Hindi na niya pwedeng hayaang mawala uli ang boses ng babaeng iyon. Hindi na ngayon. Nang marating nila ang kubo, nagpahinga sila ng ilang segundo sa lilim nito. Ang pawis ay dumadaloy sa likod ni Althea, naninikit ang tela ng bestide sa balat niya. Humawak siya sa poste ng kawayan, hinihingal, pilit pinapakalma ang katawan. Sa di kalayuan, tanaw pa rin ang liwanag ng mga flashlight ng mga humahabol, ngunit nagkawatak-watak na ang mga ito, tila hinahagilap ang tamang daan sa gitna ng bukid. May sasakyan ba rito si tiyahin dati? Tanong ni Marco kay Ruben. Umiling ito. Tricycle lang madalas, pero may kakilala ako sa kanto ng highway. Tindahan. Baka gising pa. Mangingisda ang anak noon, madaling umaalis. Ilang minuto. 10 kung tuloy-tuloy. Hindi pa tuluyang nakakabawi ng hininga si Althea nang marinig niya ang pagtunog ng sariling cellphone. Napatigil siya. Hindi niya alam kung paano iyon nakalusot sa gulo sa isip niya, ngunit nang tingnan niya ang screen, iisang pangalan lang ang nakailaw. Papa. Halos gusto niyang ihagis ang telepono sa palayan. Pero sa isang kisap mata, naisip niya na baka mas malaki ang silbi ng isang kasinungalingang kontrolado kaysa sa isang pagtakbong puro depensa. Tinanggap niya ang tawag. Hindi siya nagsalita agad. Sa kabilang linya, maririnig ang mabigat ngunit kontroladong paghinga ni Don Ernesto. Wala ang dramatikong boses nito na gamit sa ballroom. Ang narinig niya ngayon ay mas delikado ang boses ng lalaking hindi na kailangang magpanggap dahil wala ng audience. Nasaan ka? Tanong nito. Bakit? Malamig niyang sagot. Para sunduin mo ang ipinadala mo. May maikling katahimikan. Saka ito nagsalita. Hindi ko sila pinadala para saktan ka. Napatawa si Althea ng mahina. Wala ni Katie na saya. Ganun ba dapat pasasalamatan ang concern mo? Sa pagtakbo sa bukid ng 3:00. Hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo. Nakakatuwa. Pareho kayo ni Helena ng linya. Huwag mong isama si Helena rito. Biglang tumigas ang boses ng ama niya. Ito ay sa pagitan natin. Sa pagitan natin. Halos masuka si Althea sa kapal ng linyang iyon. May pagitan pa pala tayong dalawa. Tanong niya. Akala ko tinapos mo na yun sa mikropono. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Don Ernesto. Nagkamali ako sa paraan. Sa paraan lang. Oo, sa paraan. Hindi sa pagtatago. May mga bagay na hindi ko itinago para sa sarili ko. Hindi sumagot si Althea. Sa gilid niya, nakamasid sina Marco at Ruben, parehong pagod, parehong nakikinig sa bawat salitang pwedeng magbigay ng butas. Pakinggan mo ako, sabi ni Don Ernesto. Ang mga dokumentong hawak mo ay hindi lang laban sa negosyo. May mga taong kasama riyan na hindi ka aatrasan. Kung ilalabas mo yan nang hindi mo alam ang kabuuan, hindi lang pangalan mo ang mawawala. Wala ka nang pwedeng kunin sa pangalan ko, sagot ni Althea. Hindi mo na nga yata ibinigay. Althea tala, natahimik ang kabilang linya. Maliit na katahimikan, pero sapat para maramdaman niya ang pag-uga sa kabila. Huwag mo akong tawagin sa pangalang kayo ang pumili para sa akin, dugtong niya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa anak ng babaeng hindi mo nailigtas. Mas mabigat ang sumunod na paghinga ni Don Ernesto. Nang magsalita itong muli, mas mababa na ang boses, hindi mas malambing kundi mas pagod. Pinili kong buhayin ka. Hindi ka santo dahil hindi mo ako pinatay. Hindi makapagsalita agad ang ama niya. Hindi ko pinili ang lahat ng nangyari kay Rosana, sabi nito sa dulo. Pero pinili mong makinabang, agad na sagot ni Althea. Pinili mong akuin ako para kontrolin ang pinsala. Pinili mong gawing mukha ko ang proyektong nakatayo sa huwad na pirma. Pinili mong patahimikin ang lahat. At pinili kong ilayo ka sa mga taong kayang gumamit sa iyo ng mas malala. Mas malala sa ano? Sa pagpapalaki sa akin sa isang bahay na ang pundasyon ay utang na loob at kasinungalingan. Napapikit si Althea, naramdaman ng pag-init ng mga mata.
Hindi siya dapat umiyak ngayon. Hindi pa. Hindi habang naririnig siya ng lalaking ito. Sabihin mo na lang ang totoo, mariin niyang sabi. Sino ang ama ko? Walang sagot sa unang segundo. Sa di kalayuan, tumahol ang aso. Gumalaw ang mga dahon ng saging sa hangin. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang katahimikan sa linya ay naging mas mabigat kaysa anumang pag-amin. Hindi ko alam ng sigurado, sabi ni Don Ernesto sa wakas. Sinungaling. Hindi ko alam ng sigurado, ulit nito, mas madiin. Dalawa kami noon na pwedeng ituro. Ako, at si Loro Vitan. Parang biglang bumagal ang lahat. Narinig ni Althea ang sariling hininga na pamalya. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa likod ng leeg. Sa tabi niya, napamura si Marco ng mahina. At hayaan mong hulaan ko, sabi ni Althea, nanginginig ang panga. Hindi ka nagna. Hindi pwede noon. Hindi pwede o ayaw nyo. Walang sagot. Iyon na ang sagot. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong ni Althea, at ngayon ay hindi na niya pinipigilan ang panginginig sa boses. Hindi iyong hindi ko alam kung sino ang ama ko. Kundi iyong kahit kayo, hindi ninyo inisip na karapatan kong malaman. May mga karapatan na kailangang isuko para mabuhay, sabi ni Don Ernesto. Ayan na naman tayo sa buhay, mahinang sabi ni Althea. Parang iisang salita lang ang sukatan mo ng kabutihan. Tumingin siya sa madilim na bukid, sa dalawang lalaking kasama niya, sa mundong hindi na mababalik sa dati. Makinig ka, sabi niya. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko sa mga hawak ko. Pero tapos na ang panahon na kayo ang magdedesisyon kung ano ang kaya kong malaman. Kapag inilapit mo yan sa media, sa korte, sa kahit kanino hindi lahat umiikot sa press release, Papa. Binigkas niya ang huling salita hindi bilang lamang kundi bilang pagpapako. Minsan, gusto lang ng tao na tumingin sa iyo at sabihing alam ko na ang ginawa mo. At pinatay niya ang tawag. Nanatili ang telepono sa kamay niya, mainit mula sa kapit ng palad at mula sa bigat ng usapan. Pakiramdam niya ay may bahagi sa kanyang nabitawan at may mas malaking bahagi ang mas lalong humigpit. Hindi na siya umaasang makakakuha pa ng dalisay na paliwanag. Ang totoo ay hindi ilalapag sa kanya ng maayos. Kailangang dukutin iyon sa pagitan ng takot, interes, at mga taong sanay magtira ng butas para makalusot. Narinig niyo, sabi niya sa dalawa. Si Loro Vitan. At si Papa, sabi ni Marco, mapait. Huwag mong alisin ang pangalan niya. Hindi ko aalisin. Sa malayo, humina na ang ilaw ng mga flashlight. Maaaring nagiba ng direksyon ang mga humahabol o bumalik para magulat. Wala silang oras para magdebate. Lumabas sila mula sa kubo at naglakad ng mabilis patungo sa kalsadang tinukoy ni Ruben. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman ni Althea ang pagod sa binti, ang basang leleyan, ang putik na kumakapit sa takong ng sapatos. Ngunit mas malinaw na rin ang direksyon sa isip niya. Hindi pa plano, hindi pa estratehiya, pero direksyon. Hindi niya pwedeng ilabas agad ang lahat ng walang paghahanda. Hindi rin niya pwedeng itago. Kailangan niya ng taong may dahilan para kalabanin si Loro Vitan at sapat na tapang para hawakan ang papeles nang hindi agad ipinagbibili. Naalala niya ang pangalang sinabi ni Ruben. Santiago Abad, investigador, maaaring hindi bayani, maaaring pagod na, maaaring may sarili ring presyo. Pero sa mga ganitong laban, hindi ka naghahanap ng malinis na tao. Naghahanap ka ng taong may tamang basag. Nang marating nila ang maliit na tindahan sa kanto, bukas nga iyon, may iisang fluorescent light na kumikislap at may matandang lalaking nagkakape sa bangkong kahoy. Napatingin ito sa kanila, sa kanilang maruruming sapatos at hingal, ngunit wala ng oras para sa hiya. Lumapit si Ruben, bumati, humingi ng tulong. Habang kinakausap nito ang may-ari, umupo si Althea sa mababang semento sa gilid ng tindahan. Ramdam niya ang gaspang at lamig nito sa balat. Pinunasan niya ang noo gamit ang likod ng kamay, saka ipinikit ang mata sandali. Sa unang pagkakataon mula nang mabasag ang pangalan niya sa ballroom, pinayagan niyang lumubog sa loob ang lahat. Hindi buo, hindi sapat para maparalisa, pero sapat para maramdaman. Ang pagkawala ng ina, ang pagdududa sa ama, ang pagkamuhi sa sariling naging mukha ng pandarambong. Ang posibilidad na ang bawat pabor na tinanggap niya sa buhay ay may bahid ng katahimikan ng iba. At sa gitna ng lahat, may isang manipis ngunit matibay na hibla na ayaw maputol ang isip na hindi niya kasalaanang ipinanganak sa gulo,
pero magiging kasalanan na niya kung hahayaan niyang lamunin iyon ang lahat ng maaaring itama. Maya-maya, lumapit si Marco at inabutan siya ng malamig na bote ng tubig mula sa tindahan. Umupo ito sa tabi niya nang walang salita. Tinanggap niya ang tubig at uminom. Marahang damaloy ang lamig sa tuyong lalamunan niya. Noong maliit tayo, sabi ni Marco matapos ang mahabang katahimikan, naaalala mo ba iyong larong hulaan kung sino ang paborito? Sumulyap si Althea sa kanya. Ikaw ang laging sagot. Bahagyang ngumiti si Marco, pagod at walang yabang. Akala ko noon panalo ako. Tumingin siya sa madilim na daan. Ngayon, pakiramdam ko ako lang ang mas matagal na na-train sumunod. Hindi sumagot si Althea agad. Pinagmasdan niya ang mukha ng kapatid na kinalakihan niyang kaga sa atensyon, kaalyado paminsan-minsan, at tahimik na saksi sa maraming bagay na hindi nila pinangalanan. Hindi kita mapapatawad agad, sabi niya sa dulo. Tumango si Marco. Hindi ko hinihingi, pero huwag kang aalis. Saglit na napapikit si Marco bago tumango uli. Hindi. Sa dulo ng kalsada, narinig nila ang papalapit na ugong ng lumang jeep na walang pasahero, galing sa palaisdaan ayon sa may-ari ng tindahan. Iyon ang sasakyan nilang pansamantala palabas ng baryo at papunta sa munisipyo. Tumayo si Althea. Inayos ang nakasingit na notebook sa likod ng damit, at siniguradong nasa kanya pa ang telepono. Sa loob ng coat ni Marco ay ang annex. Sa isip nila ay ang pangalan ni Santiago Abad. Sa likod nila ay ang bahay na muli na namang naging taguan ng katotohanan at muntik na ring puntod nito. At habang humihinto ang jeep sa harap nila, naramdaman ni Althea na nagsisimula ng mag-iba ang hugis ng laban. Hindi na lang ito paghahabol sa totoo. Unti-unti na itong nagiging tanong kung gaano karaming bahagi ng sarili ang kaya niyang isugal para mailabas iyon sa liwanag. Sumakay sila ng walang seremonyas, isa-isang umakyat sa bakal na hagdan ng jeep na nanginginig sa bawat apak, at sa loob ng sasakyang amoy diesel, tuyong asin, at lumang trapal, tila mas naging totoo ang lahat dahil wala ng puwang para sa dignidad na nakasanayan nila sa syudad. Ang driver ay isang payat na lalaking may tuwalya sa balikat at matang sanay sa madaling araw, iyong tipong hindi basta nagtatanong kapag alam niyang may mga taong hindi naghahanap ng usisa kundi daan. Tumango lang ito kay Ruben bilang pagkilala, saka ibinaba ang kambyo. Umusad ang jeep sa kalsadang halos walang ilaw, at sa bawat lubak ay bahagyang umaangat ang katawan nila sa makitid na upuan. Si Althea ay naupo sa pinakadulo, katabi ang bukas na bahagi ng jeep kung saan pumapasok ang malamig na hangin at ang amoy ng bukirin. Habang sumasayad ang hangin sa pisngi niya, saka lang niya naramdaman kung gaano kabigat ang talukap ng mga mata niya at kung paanong nanginginig pa rin ang mga tuhod niya mula sa pagtakbo. Ngunit hindi siya pwedeng manghina pa. Hindi sa puntong ito. Sa harap niya, bahagyang nakayuko si Marco, ang mga siko nasa tuhod. Ang coat na nagkukubli sa annex ay hawak nitong parang baka sa isang maling galaw ay mawala ang natitirang patunay na kaya nilang ipaglaban ang isang katotohanang dekada ng kinubli. Si Ruben naman ay paminsan-minsang sumisilip sa likod, tila tinitiyak na walang sasakyang sumusunod ng malapitan. Sa ganitong mga biyahe, naisip ni Althea, hindi lang kalsada ang tinatahak ng tao. May tinatawid ding hangganan ang loob. May puntong humihiwalay ang dating pagkatao sa susunod na bersyon mo, at hindi mo alam kung alin sa dalawa ang mas may karapatang mabuhay. Habang lumalalim ang biyahe at papalapit sila sa poblasyon, dahan-daang nagsimulang gumising ang bayan. May mga tindahang nagbubukas ng kalahating pinto. May babaeng nagwawalis sa tapat ng sari-sari store habang nakaduster at tsinelas. May dalawang lalaki sa tapat ng panaderia na nagtataas ng tray ng pandesal, at sa singaw ng pugon na sama-sama sa hamog ng umaga ay may kakaibang sakit sa dibdib si Althea. Ang buhay ng iba ay nagpapatuloy ng normal. Ang umaga ay dumarating kahit may mga pamilyang nababasag, kahit may mga lupaing ninakaw, kahit may mga anak na biglang hindi na sigurado kung kaninong dugo ang dumadaloy sa kanila. Huminto ang jeep sa may maliit na terminal sa tabi ng munisipyo, kung saan may lumang waiting shed at isang banderang kalahating nakalaylay sa poste. Pagbaba nila, mas naramdaman ni Althea ang pagod sa katawan. Ang takong ng sapatos niya ay may putik na natuyo na sa gilid. May bahid ng alikabok ang laylayan ng bestida. At ang buhok niyang maingat na inayos para sa isang sosyal na okasyon ay ngayon bahagyang kumakapit sa sentido dahil sa pawis at hangin. Ngunit sa halip na makaramdam ng hiya, pakiramdam niya ay tama lang na ganito ang itsura niya.
Mas tapat ito kaysa sa anumang bersyon ng sarili niyang ipinakita sa ballroom. Doon tayo sa covered court, sabi ni Marco, sabay tango sa kabilang kanto. Nagsimula silang maglakad. May ilang tricycle driver na napatingin sa kanila, pero wala nang lumapit. Sa maliliit na bayan, sanay ang mga tao sa pagtingin ng mahaba ngunit hindi agad nangingialam, lalo na kung may kutob silang may mabigat na dahilan ang presensya ng tao sa alang-a ng oras. Sa covered court, malamig ang semento at amoy alikabok, pawis na luma, at ulan na ilang araw nang nakaraan. Walang laman ang bleachers maliban sa isang lasing na natutulog sa dulo at isang asong paikot-ikot na naghahanap ng makakain. Umupo silang tatlo sa pinakalikod, malayo sa daan ngunit may malinaw na tanaw sa papasok. Doon lamang inilabas ni Marco ang plastic envelope. Kahit kontrolado ang galaw niya, halatang ayaw niyang malantad ng matagal ang mga papel sa bukas na espasyo. Hindi tayo pwedeng manatili rito ng matagal, sabi niya. Pero kailangan nating magdesisyon bago tayo gumalaw ulit. Unahin natin si Abad, sagot ni Althea. Bago pa makarating sa media, sa mayor, o sa kahit sinong pwedeng bumili ng oras. At kung binili na rin siya? Tanong ni Marco. Hindi galit ang tono nito. Praktikal lang. Iyon ang mas mahirap sagutin. Tinitigan ni Althea ang mga papel. Ang annex, ang listahan, ang liham, ang notebook. Ang lahat ng ito ay hindi magic key na automatikong magpapatumba sa isang makapangyarihang pamilya. Sa bansang ang ebidensya ay pwedeng mapalabo sa procedural delays, sa nawawalang witness, sa binayarang opinyon, sa pabago-bagong alaala, alam niyang hindi sapat ang totoo. Kailangang may tamang sandali, tamang tao, tamang pressure. At sa bawat tamang iyon, may kailangang isugal. Kung binili na siya, sabi niya sa wakas, malalaman natin agad sa tanong pa lang niya. Tumingin si Ruben sa relo niyang kupas ang strap. May kakilala ako sa munisipyo na dating clerk sa presinto. Baka alam kung saan mahahanap si Abad. Hindi ba delikado? Tanong ni Marco. Lahat delikado, maikli nitong sagot. Hindi na kumontra si Marco. Sa halip, ibinalik niya ang tingin kay Althea. Bago tayo sumugod sa investigador, may kailangan akong sabihin. Tahimik siyang huminga ng malalim, saka idinampi ang hinlalaki sa kilay na parabang pinipigilan ang sakit ng ulo o ang bigat ng mga salitang matagal nang hindi niya binibitawan. Noong nakaraang buwan, may pinapirmahan sa akin si Papa. Board resolution. Mukhang routine lang. Tungkol sa accelerated execution ng San Isidro Development kung sakaling magkaroon ng local resistance. Hindi ko pinansin ang ilang annex noon dahil gabi na, pagod ako, at naputol siya, natawa ng walang tuwa. Hindi pala dahil pagod lang. Dahil sanay akong hindi na magtanong kapag negosyo na ang usapan sa bahay. Sumikip ang panga ni Althea. Anong nakasaad? May contingency fund para sa dispute handling. Dispute handling? Oo, pero ang totoo, mukhang off-book payouts. May mga coded initials. Isa roon, LV, hindi na kailangang sabihin ng buo ang pangalan. Naramdaman ni Althea ang pagtaas ng init sa batok niya. May kopya ka? Wala. Pero may access ako sa server. May access ka pa ba hanggang ngayon? Kung hindi pa nila time-terminate ang credentials ko ngayong umaga, oo. Natahimik si Althea. Ito na marahil ang una sa mga pagkakataong kailangan niyang pumili kung saan ilalagay ang tiwala sa kuya niyang buong gabi na niyang kinakaladkad sa pagitan ng galit at pangangailangan. Hindi pa nawawala ang sakit na dulot ng pananahimik ni Marco. Hindi pa rin nabubura ang posibilidad na sa huling sandali, kapag mas lumaki ang panganib, maaari itong umatras para sa apelyidong mas matagal nitong dinala kaysa sa relasyon nila bilang magkapatid. Pero wala rin siyang luho para sa purong moral certainty. Hindi sa laban na ito. Makakakuha ka ba? Tanong niya. Kung may laptop at tahimik na internet, oo. Gawin mo. Tumango si Marco, ngunit may bigat sa tango nito. Kapag kinuha ko iyon, wala nang balikan sa kumpanya. Tumingin si Althea sa kanya ng diretso. Sa tingin mo may balikan pa? Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Wala roong lamang, pero wala ring pag-iwas. Pagkatapos, marahang umiling si Marco. Wala na. Dumating si Ruben makalipas ang 15 minuto. May kasamang babae sa 50 anyos, payat, maikli ang buhok, at may dalang folder na parang normal lang ang paglalakad niya sa umaga. Si Nena, sabi ni Ruben. Dati sa records, tiningnan sila ng babae mula ulo hanggang paa. Hindi judgment ang tingin niya.
Inventory. Kung kayo iyong dahilan kung bakit may tawag mula madaling araw na may naghahanap kay Santi Abad, sana naman worth it yan, sabi nito. Diretso rin itong magsalita, walang palamuti, parang taong pagod na sa politika ng lalaki at proseso. Nasaan siya? Tanong ni Althea. Hindi na siya active sa serbisyo, pero consultant siya minsan sa Provincial Legal Task Force. Nasa ancestral house ng kapatid niya sa kabilang bayan. Pero may isa kayong dapat malaman. Ano? Hindi niya gusto ang mga Villanueva. Pero hindi rin ibig sabihin nun gusto niya ang mga taong galing sa Villanueva. Tumango si Althea. Fair enough. Mas gusto niya ang dokumento kaysa drama, dugtong ni Nena. Kung pupunta kayo roon, huwag kayong umasa na maawa siya sa inyo. Hindi kami nanghihingi ng awa, sabi ni Althea. Bahagyang tumaas ang kilay ni Nena, sa kanya inabot ang isang pirasong papel na may address at lumang landline number. Mabuti. Umalis din agad ang babae matapos sabihing hindi siya nakita roon. Nang mawala ito sa kabilang kanto, ibinulsa ni Althea ang papel. May isang sandali ng katahimikan na tila hinihintay kung sino ang unang aamin sa susunod na tanong. Si Marco ang nagsalita, kapag dinala natin ito kay Abad, mawawala na ang kontrol sa galaw. May control pa ba tayo? Balik ni Althea. Kaunti, tumingin si Marco sa kanya. Enough para pumili ng timing. Hindi agad sumagot si Althea. Totoo iyon. Kahit papaano, hawak pa nila ang unang bagsak ng domino. At dahil hawak nila iyon, mas nakakatakot ang susunod na desisyon. Maaari silang dumiretso kay Abad at umasa na may sapat itong dangal o galit para igalaw ang kaso. Maaari ring gumawa muna sila ng sarili nilang insurance. Kailangan natin ng backup, sabi niya sa wakas. Hindi pwedeng isang set lang ng papeles ang meron tayo. Tumango si Marco. May print shop na bukas malapit sa simbahan. Internet cafe rin. Okay, hahatiin natin. Isang copy sa kay Abad. Isang digital copy na hindi basta mawawala. At isang hard copy na hindi natin dadalhin ng sabay-sabay. At sino ang magtatago? Tanong ni Ruben. Huminga ng malalim si Althea. Noong dati, madali ang sagot. Iaabot sa abogado. Sa bank safety deposit box, sa trusted executive assistant, sa mekanismo ng mayayamang pamilyang sanay mag-archive. Ngayon, wala siyang gustong pagkatiwalaan mula sa mundong iyon. Ako ang magtatago ng isang copy, sabi niya. Si Marco sa digital, at si Abad sa official path, kung tatanggapin niya. At ako, tanong ni Ruben. Tiningnan niya ang lalaking nagdala sa kanya sa bahay ng kanyang ina, lalaking maaaring matagal nang nabuhay sa gilid ng takot, ng katahimikan, at ng alaala ng kapatid na nawala. Ikaw, sabi ni Althea, ang tanging saksi na hindi nila pwedeng i-frame na emosyonal lang. Pero hindi kita pipilitin. Kapag gusto mong umurong ngayon, mauunawaan ko. Umiling si Ruben. Matagal na akong umuurong. Kung umurong pa ako ngayon, para ko na ring pinatay uli ang kapatid ko. Sa simpleng pangungusap na iyon, mas lumalim ang umaga. May mga taong ang tahimik sa mahabang panahon na kapag dumating ang punto ng pagbangon ay hindi iyon dramatic. Diretso lang, matigas, wala nang dekorasayon. Mula sa covered court, naglakad silang apat patungo sa print shop na bukas na ang kalahating rolling door. Ang batang lalaki sa loob ay mukhang college student na nagpupuyat, may suot na kupas na t-shirt at mukhang mas interesado sa kita kaysa sa kwento. Mabuti iyon. Habang si Marco ay abalang nag-scan sa mga dokumento at nagtitipa sa lumang desktop, pinanood ni Althea ang bawat galaw sa monitor. Ang pagliwanag ng scanner glass sa ilalim ng annex. Ang mabagal na pag-appear ng pirma. Ang sulat kamay ni Rosana sa screen, mas malinaw pa kaysa sa hawak kamay na papel. Sa bawat scan, parang may bahagi ng lihim na umaalis sa pisikal na kahinaan at napupunta sa isang anyong mas mahirap sunugin. Hindi iyon garantiya. Alam niyang pwede ring burahin, ihak, baguhin. Pero kahit paano, dumarami ang mga buhay ng katotohanan. Saan ko is-send? Tanong ni Marco ng mahina. Sa email ko. Napaisip si Althea. Ang personal niyang email ay tiyak na minomonitor na kung umabot na sa punto ng paghabol ang mga tao ng ama niya. Ang company email ni Marco ay mas lalong delikado. Gumawa ka ng bago, sabi niya. At huwag gamitin ang pangalan natin. May idea ka ba? Tiningnan niya ang monitor, saka ang sulat kamay ng kanyang ina. Rosana Entala, bulong niya. Saglit siyang tumigil. Hindi, masyadong obvious.
Huminga siya, saka nagsalita. Gamitin mo ang pangalan ng kooperatiba sa notebook. Iyong hindi mapagbibintangang personal. Tumango si Marco at agad gumawa ng secure account, pagkatapos ay nag-upload ng mga scans sa cloud storage at naglagay ng password. Nang hingin nito ang password suggestion, saglit na napatingin si Althea sa kawalan. Ilang segundo siyang nag-isip bago dahan-daang sinabi, hindi ko siya iniwan. Hindi siya tiningnan ni Marco habang tina-type iyon. Marahil dahil alam nitong hindi dapat gawing palabas ang sandaling iyon. Marahil dahil naiintindihan nitong may mga linyang mas mabigat kapag hindi pinapansin ng malakas. Matapos ang digital backup, nagpa-photocopy sila ng tigda-2 set. Habang umiingit ang makina at unti-unting lumalabas ang mga papel, naramdaman ni Althea ang unang malinaw na puwersa ng responsibilidad na hindi na abstract. Hindi lang siya naghahabol ng personal na sagot. Bawat copy na lumalabas ay posibleng magdulot ng demolisyon ng reputasyon, ng negosyo, ng mga alyansa, marahil ng mga pamilyang hindi lang sa kanya nakatali kundi sa daan-daang empleyado, contractor, local operator, kahit iyong mga taong hindi naman alam ang buong kasalanan pero makakaramdam ng epekto. Hindi iyon dahilan para umatras. Pero iyon ang klase ng katotohanang walang malinis na ending. Kapag binuksan mo ang pinto, hindi lang ang guilty ang tatamaan. Heto, sabi ng batang nasa counter, iniipon ang mga kopya gamit ang stapler at brown envelope. Cash na lang po, si Marco ang nagbayad. Mula roon, tumuloy sila sa maliit na karinderyang bukas na. May 2 kaldero ng lugaw at isang lumang electric fan na umiikot na may kalansing sa bawat ikot. Doon sila huminto para kumain at mag-isip bago bumiyahe sa address ni Abad. Umupo si Althea sa plastic stool, at nang ay lapag sa harap niya ang umuusok na lugaw na may hiniwang itlog at konting toasted bawang, sa kanya na-realize na mula kagabi ay wala pa siyang totoong nakakain. Humawak siya sa kutsara ngunit sandaling natigilan. May mga ordinaryong galaw talagang nagiging kakaiba kapag sumasabog ang buhay mo. Ang simpleng paghalo sa lugaw. Ang pag-amoy sa sabaw. Ang pagtingin sa ibang taong tahimik na kumakain habang ikaw ay may dalang mga papel na maaaring magpabagsak sa mga haligi ng pamilyang kumandili at gumamit sa'yo. Kumuha siya ng isang kutsara. Mainit, maalat, totoo. Pagkatapos nito, sabi ni Marco habang hinahalo ang kape niyang halos hindi pa niya iniinom, kapag gumalaw na ang records at nalaman ni Papa na ako ang kumuha ng files, baka ako ang unang itulak niya sa harap para saluhin ang legal blow. Napatingin si Althea sa kanya. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Dahil gusto kong maintindihan mo ang isang bagay, sagot nito. Hindi ako humihingi ng medalya. Pero alam kong kapag dumating tayo sa puntong kailangan may isa sa atin ang mas madaling isakripisyo sa papel, malamang ako iyon. Ako ang official heir. Ako ang may pirma sa mga bagong dokumento. Ako ang may mas mahabang trail. Naramdaman ni Althea ang unti-unting pag-ipit ng isang bagong sakit sa dibdib. Hindi ito simpatyang buo, hindi rin kapatawaran. Isang masalimuot na pagkilala lang na sa buong buhay nilang magkasama, magkaiba man ang pabor at pagtrato, pareho pala silang hinubog para sa gamit. Siya bilang mukha, si Marco bilang kamay. Hindi kita ihahain, sabi niya, tahimik ngunit malinaw. Bahagyang ngumiti si Marco, pagod. Hindi mo kailangang mangako, baka mapilitan ka. Hindi kita ihahain, ulit niya. Pero hindi rin kita mailigtas sa lahat. Tumango si Marco. Mas gusto ko na yan kaysa sa kasinungalingang safe tayo pareho. Naging tahimik sila muli. Sa labas ng karinderya, tuluyan ng sumisikat ang araw. Ang mga batang naka-uniform ay nagsisimula ng dumaan sa kalsada. May tricycle na bumusina. May tindero ng isda na sumigaw ng presyo. Ang mundo ay lalong nagiging karaniwan habang sila naman ay palalim ng palalim sa isang desisyong hindi na pangkaraniwan. Nang maubos ni Althea ang kalahati ng lugaw, inilapag niya ang kutsara at pinunasan ang bibig gamit ang tisyo. Pagkatapos nating makita si Abad, sabi niya, wala nang pabalik sa pagtatago. Hindi pa man ending ito, pero ito na ang simula ng pagbagsak. At sa katahimikang sumunod, walang kumontra dahil alam nilang totoo iyon. Nagbayad si Ruben sa karinderya bago pa man tuluyang lumamig ang natirang kape sa mesa, at sa simpleng tunog ng baryang ibinagsak sa platito, parang may maliit ngunit malinaw na hudyat na tapos na ang huling ilang minutong pwede pa silang magpanggap na may normalidad sa umagang iyon. Tumayo si Althea,
Hinailan ng bahagya ang laylayan ng bestida para hindi sumabit sa plastic na silya, at naramdaman niyang mas mabigat na ngayon ang bawat galaw dahil hindi na adrenaline ang nagpapatakbo sa kanya kundi desisyong may bigat ng tunay na kapalit. Sa labas, mainit-init na ang simoy kahit maaga pa. Ang araw ay hindi pa matalas, ngunit sapat na para ihayag ang mga dumi sa gilid ng kalsada, ang kupas na pintura ng mga tindahan, ang gasgas sa jeep at tricycle, at ang ordinaryong buhay na walang pakialam sa pagbagsak ng mga pamilyang sanay itago ang pagkasira sa likod ng mataas na gate. Sumakay sila sa isang inuparahang tricycle papunta sa address na ibinigay ni Nena, sa kabilang bayan, sa lumang bahagi kung saan mas malalaki ang lote ngunit mas tahimik ang mga bahay, at habang umaandar ang tricycle sa makipot na kalsadang may mga puno ng akasya at lumang poste ng kuryente, pinagmasdan ni Althea ang mga bahay na nadaraanan nila, ang bahay na may bakod na mababa, may nakasampay na tuwalya, may mga batang naglalaro ng tansan sa tabi ng kanal. Naisip niya, sa isang mundong mas simple sana, baka mayroon din siyang naging ganitong umaga. Baka may inang gigising sa kanya para kumain. Baka may apelyidong hindi nakatali sa balota, sa ledger, sa huwad na pirma. Ngunit hindi ito ang buhay na nakuha niya, at hindi na siya bata para isipin na may saysay pa ang pagnanasa sa bersyong hindi dumating. Pagdating sa bahay ni Santiago Abad, unang pumasok sa isip niya na wala itong anumang pagtatangkang magmukhang makapangyarihan. Isang lumang bungalow iyon na may sementadong bakuran, may nakaparadang motorsiklo sa gilid, at may alagang aso na tumahol muna bago tumigil sa isang utos mula sa loob. May mga paso ng gumamela sa harap, hindi maayos ang pagkakalinya pero halatang inaalagaan. Sa may bintana, may manipis na kurtinang gumalaw, palatandaan na nakita na sila bago pa man sila kumatok. Si Ruben ang unang lumapit sa gate. Hindi nila kinailangan pang kumatok ng matagal. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki sa huling bahagi ng 50, matangkad ng bahagya, hindi maporma, naka-polo shirt na kupas sa balikat, at may mga matang hindi agad nagbibigay ng tiwala dahil sanay munang magsukat ng peligro bago tao. Tiningnan sila nito isa-isa, at nang mapako ang tingin kay Ruben, bahagya itong tumango. Akala ko patay ka na, sabi nito. Marami ring umasa, sagot ni Ruben. Walang ngiti, walang drama. Binuksan ni Abad ang gate ng kaunti at tumabi. Pumasok kayo, at kung may buntot kayo, sabihin nyo na ngayon pa lang. Pumasok sila sa sala na may amoy ng lumang papel, ointment, at nilutong bigas. May electric fan sa sulok, isang cabinet na puno ng folders, at isang mahabang mesa na walang dekorasyon maliban sa ashtray na hindi na ginagamit at 2 ballpen. Ito ang klase ng bahay ng taong hindi mahilig sa palabas at hindi rin umaasa sa ganda para magmukhang seryoso. Pinaupo sila ni Abad ngunit hindi muna siya umupo. Sa halip, tumayo ito sa dulo ng mesa, magkabilang kamay nakasandal sa sandalan ng isang upuan, at diretsyong nagsalita. Sino ang gustong maunang magsinungaling? Tanong nito. Napatingin si Marco, tila hindi alam kung may inis o haangga sa diretsahan. Si Althea naman ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa tanong. Pagod na siya sa mga taong balot ng magandang salita ang maruming intensyon. Wala, sagot niya. At wala rin kaming oras para sa paikot-ikot. Itinaas ni Abad ang tingin sa kanya. Hindi siya ngumiti, pero may bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito, parang may naitalang punto sa isip. Ikaw ang anak ni Ernesto, sabi nito. Dating anak, malamig niyang sagot. At maaaring hindi rin. Mas mabigat iyan sa chismis columns kaysa sa legal file, sabi ni Abad. Kung dinala niyo ako rito para sa family scandal, magsayang kayo ng oras sa iba. Hindi na nagsalita si Althea. Sa halip, kinuha niya ang brown envelope at inilapag iyon sa mesa. Isa-isa niyang inilabas ang annex, ang listahan, ang kopya ng liham ni Rosana, at ang ilang pahina ng notebook. Walang dramatikong paglatag, maingat lang, tuwid, parang alam niyang hindi dapat binibigyan ng theatrical energy ang isang bagay na maaaring mamatay sa sobrang arte. Habang tinitingnan ni Abad ang unang pahina, saka lang ito umupo. Humugot ito ng salamin sa bulsa, isinuot, at nagsimulang magbasa ng walang salita. Ang electric fan ay umiikot sa pagitan nila, humahampas ang hangin sa mga sulok ng papel. Sa labas, may dumaan na padyak at may sumigaw ng isda. Mula sa kalsada, sa loob ng bahay na iyon, ang ordinaryong umaga ay unti-unting napapalitan ng mas mabigat na katahimikan.
Pinagmasdan ni Althea ang mukha ni Abad habang bumabasa. Hindi ito iyong klase ng tao na basta nagpapakita ng pagkabigla. Ngunit kita niya ang bahagyang paghigpit ng panga nito nang marating ang pangalan ni Loro Vitan. Kita rin niya ang pagbagal ng mga mata nito sa liham ni Rosana, partikular sa linyang nagsasabing pinilit siya at tinakot sa anak. Pagkatapos ng ilang minuto, inilapag ni Abad ang huling pahina at tiningnan si Ruben. Ito ba ang copy ang hinahanap natin noon? Oo, sagot ni Ruben. At mas buo pa kaysa sa inaasahan ko. Huminga ng mabigat si Abad, sumandal sa upuan, at saglit na pinaikit ang mga mata. Nang buksan niya ang mga iyon, hindi na siya mukhang konsultant lang. Mukha na siyang taong may lumang sugat na muling bamuka. 18 taon akong paulit-ulit na sinabihang wala akong sapat na basehan, sabi niya. Na witness story lang, na nawala ang original chain. Nawala ng complainant, na dead end. Tumingin siya kay Althea. Ngayon, may papel na. May sulat kamay, may annex, may names. Pero makinig kayong mabuti, hindi ito instant justice. Hindi ito eksenang maglalabas ako ng warrant bukas. Alam namin, sabi ni Althea. Hindi nyo pa alam ang buong presyo, sagot nito. Kapag ginalaw ko ito, hindi lang si Ernesto ang gagalaw. Si Vitan may network pa rin sa probinsya. May fiscal na pwedeng mabilhan ng oras. May records office na pwedeng mawalan ng file. May media na pwedeng aliko ang usapan at gawing kwento ng illegitimate child na naghihiganti lang sa pamilya. Sumikip ang kamay ni Althea sa kondongan niya. Alam niyang posible iyon. Alam niyang madaling gawing emosyonal at personal ang laban para mawala ang atensyon sa lupa, sa huwad na pirma, sa Curson. Kaya nga nandito kami bago sa media, sabi niya. Hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko ng proseso na may backbone. Saglit na tumitig si Abad sa kanya. May backbone ako, sabi nito. Ang tanong ay meron ka ba kapag nagsimula ng tumama ang putik? Meron, sagot ni Althea, kahit may bahagi sa kanyang hindi sigurado kung ang tinutukoy ay lakas o simpleng kawalan na ng mapag-urungan. At kung ang putik ay galing sa sariling bahay mo. Dagdag pa ni Abad ang tanong, mas tahimik. Bago makasagot si Althea, nagsalita si Marco. Sasagutin ko iyan para sa sarili ko, sabi nito. Kinuha niya sa bag ang USB drive na nilagyan niya ng kopya ng mga scan at isang sulat kamay na listahan ng posibleng corporate records na maaari pang makuha mula sa server. May access trail ako sa internal files ng Villanueva Holdings. May contingency fund codes na posibleng tumutugma sa payouts kay Vitan at sa dispute handling team sa San Isidro. Kapag bumalik ako online, baka makakuha pa ako ng mas buo. Napatingin si Abad sa kanya, mabagal. At bakit mo gagawin iyan laban sa ama mo? Ang tanong ay hindi mapanghusga. Mas mapanganib dahil tila naghahanap ng tunay na dahilan. Tahimik si Marco ng ilang segundo. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang future heir, hindi rin mukhang corporate golden boy. Mukha lang siyang lalaking pagod na sa bigat ng sariling katahimikan. Dahil kung hindi ko ito gagawin, sabi niya, lahat ng natitira sa akin ay pirma na lang sa kasinungalingan ng ibang tao. Hindi agad kumibo si Abad. Pagkatapos ay tumango ito ng isang beses, maliit ngunit sapat. Mas kapanipaniwala iyan kaysa sa mga linyang naririnig ko sa hearing. Tumayo siya at lumapit sa kabinet. Mula roon ay kinuha niya ang isang makapal na folder, inilapag sa mesa, at binuksan. Sa loob ay mga lumang kopya ng municipal correspondence, photocopies ng tax declaration, at notes na sulat kamay. Ito ang mga natira sa dating inquiry, sabi niya. Hindi umusad dahil walang tumindig ng tuloy-tuloy. Ngayon, pwede nating buhayin. Pero kailangan kong isecure agad ang mga original at gumawa ng affidavit habang sariwa pa ang chain mula sa inyo. Affidavit? Tanong ni Ruben. Oo, ikaw para sa retrieval ng dokumento at pagkakakilanlan kay Rosana. Ikaw, sabi ni Abad kay Marco, para sa internal knowledge at access possibilities. At ikaw, tumingin siya kay Althea, para sa circumstances ng public disowning, calls, attempts na habulin kayo, at link mo sa project team ng San Isidro. Napalunok si Althea, hindi niya kinatatakutan ang pagsasalita. Ang kinatatakutan niya ay ang anyo ng pagsasalita kapag naging formal na, pirmado, hindi na mababawi. Gagawin ko, sabi niya. Tumango si Abad, may isa pang kailangan. Binuksan nito ang lumang telepono sa mesa at di niya lang isang numero. Attorney Salva,
Sabi nito nang may sumagot. May papasok akong urgent documentation. Hindi phone talk, personal. At oo, may pangalan si Vitan. Hindi na narinig ni Althea ang sumunod na boses sa kabilang linya, ngunit nakita niya ang bahagyang paghigpit ng noo ni Abad at ang simpleng sagot nitong, kaya nga tayo mag-iingat. Nang matapos ang tawag, tumingin ito sa kanila. May fiscal akong mapagkakatiwalaan hanggang sa puntong kaya ng isang tao sa loob ng bulok na sistema. Hindi siya milagro, pero hindi rin siya madaling mapaihit. Hindi na ito clean path, naisip ni Althea. Hindi ito kwentong may isang mabuting opisyal at isang masamang dinastiya. Puro gasgas, puro compromise, puro mga taong bumubuo ng butas sa mas malaking makina. Ngunit baka ganoon lang talaga ang tunay na paglaban. Nagsimula ang affidavits bago pa magtanghali. Isa-isa silang pinaupo ni Abad sa harap ng mesa. Hindi theatrical ang proseso. Mas masakit dahil sobrang tuwid. Petsa, oras, lugar. Paano nakuha ang dokumento? Ano ang narinig? Ano ang nakita? Anong tawag ang natanggap? Anong sinabi ni Don Ernesto? Anong nangyari sa lumang bahay? Sa bawat tanong, kailangang isalin ni Althea ang emosyon sa eksaktong pangungusap. Hindi sinira nila ako, kundi inilahad sa pampublikong pagtitipon na hindi siya legal na tagapagmana. Hindi tinangka nila kaming patahimikin, kundi may 4 na lalaking dumating sa ancestral house at puwersahang sinubukang pumasok. Hindi ginamit ako, kundi siya ang humarap bilang public representative ng San Isidro Development Project nang walang kaalaman sa contested annex. Habang nagsasalita siya, naramdaman niyang may bahagi ng sakit na nawawala sa anyong apoy at napapalitan ng anyong bakal. Mas malamig, mas matibay, mas hindi madaling pabulaanan. Nang matapos ang pahayag niya at pirmahan niya ang bawat pahina, sumakit ang kamay niya hindi dahil sa dami ng pirma kundi sa bigat ng katotohanan sa simpleng pagsusulat ng pangalan, ipinapako na niya ang sarili sa laban na ito. Nang magtanghali, dumating si Attorney Salva. Babae, nasa 40, maayos ngunit walang pakitang posisyon. Nagdala ito ng sariling scanner, folders, at maliit na notebook. Hindi nito nilero ang drama ng pangalan ni Villanueva nang ipakilala sila. Mas mabuti iyon. Sinuri nito ang mga papeles ng mabilis ngunit may sensin, saka diretsong nagsabi, kung totoong original itong annex at mapapatunayan ang handwriting note sa liham, hindi maliit ang paputok dito. Pero huwag kayong umasa sa mabilis na husga. Ang kaya nating gawin agad ay preservation, sealed copies, at initial filing para hindi na pwedeng basta mabura sa opisina. At si Vitan, tanong ni Althea, kapag naamoy niyang may gumagalaw, sisikapin niyang ilipat ang usapan sa politika at personal na motibo, sagot ni Salva. Kaya kailangan nating mauna sa framing. Ibig sabihin, sabi ni Salva habang isinusuksok ang kopya sa tamang folder, kailangan mong tanggapin na maaaring ikaw mismo ang maging mukha ng filing. Napatingin si Althea, dahil ako ang anak. Dahil ikaw ang link sa public project, sa disowning event, at sa chain ng retrieval. Kung si Ruben lang, madaling sabihing lumang chismis. Kung si Marco lang, madaling sabihing internal family war. Pero kapag ikaw ang nagsumite, mas hirap silang itulak palabas bilang simpleng corporate infighting. Pakiramdam ni Althea ay may humigpit muli sa dibdib niya. Hindi siya natatakot sa eksposisyon. Sanay siya sa camera, sa headline, sa pagngiti habang tinatanong ng mga taong hindi naman tunay na interesado sa sagot. Ngunit ibang usapan ito. Sa pagkakataong ito, hindi siya magiging mukha ng pinapabanguhan. Siya ang magiging target board. At kapalit, tanong niya. Hindi siya nagtanong ng ano ang kapalit dahil alam na niyang may kapalit. Gusto lang niyang marinig mula sa ibang bibig. Kapalit, sabi ni Salva, tahimik pero walang lamang, ay mawawala sa iyo ang natitirang posibilidad ng pribadong paghilom. Kapag sumabog ito, hindi na ikaw ang magmamay-ari ng bersyon ng sarili mong kwento. Natahimik ang lahat. Sa dulong sulok, umiikot ang electric fan. Sa bintana, tinatamaan na ng mas matapang na araw ang kurtina. Sa gitna ng ordinaryong sala, doon ipinasa sa kanya ang huling anyo ng tanong, gusto mo bang iligtas ang totoo kung kapalit nito ay hindi na sayo ang katahimikan? Dahan-daang huminga si Althea. Sa isip niya ay bumalik ang ballroom, ang mikropono, ang boses ni Don Ernesto, ang ngiti ni Helena, ang sulat ni Rosana, ang putik sa bukid, ang lugaw sa carinderia, ang pangungusap ni Marco na siya ang maaaring unang ihain.
Wala nang malinis na daan. Ngunit may mga sandaling ang pagpili ay hindi na tungkol sa kung sino ang mabubuo mo, kundi kung sino ang hindi mo na kayang manatili. Sige, sabi niya. Isang salita lang, pero sa bigat ng pagkakabigkas, alam ng lahat sa silid na hindi na ito mababawi. Ang mga sumunod na oras ay mabilis at mabagal ng sabay. Gumawa ng sealed copies si Salva. Kinuha ni Abad ang original annex at inihanda para sa formal turnover. Si Ruben ay nilagdaan ng affidavit na nanginginig ang daliri ngunit hindi umurong. Si Marco ay naglakad sa labas para sa mas malakas na signal at bumalik na mapatla ang mukha. Locked out na ako sa company systems, sabi nito. At may internal memo na. Emergency board session. Temporary suspension of my authority pending review. Hindi na kinailangang ipaliwanag kung sino ang may gawa. May isa pa, dagdag nito, hawak ang cellphone na parang bagay na nakakadiri. May statement draft na ipinapakalat sa media list. Na emotionally unstable raw ako matapos ang birthday incident. At si Althea napahinto siya. Sabihin mo, sabi ni Althea, na ikaw raw ay distressed due to personal identity issues and may have taken sensitive family records without authorization. Tahimik siyang tumango, eksakto, malinis, hindi lubusang kasinungalingan sa unang tingin, kaya mas mapanganib. Tiningnan siya ni Salva, kaya kailangan nating mauna. Ngayon, hindi na siya nagdalawang isip. Bago pa man sumapit ang 2:00 ng hapon, lumabas sila mula sa bahay ni Abad at nagtungo sa Provincial Justice Office sa kabilang bayan. Doon, sa gusaling hindi maganda ngunit puno ng taong may kanya-kanyang papel, lagda, at minamadaling hinaing, nagsumite sila ng preservation request, affidavit packet, at certified copies para sa preliminary action. Walang trumpet, walang kamera sa simula, wala ring dramatic na pagkapako ng mga pangalan sa pader. May receptionist na pagod. May clerk na humingi ng photocopy ng ID. May isang printer na nag-jam ng 2 beses. At sa gitna ng kababawan ng burokrasya, doon din nagsisimulang maging totoo ang kaso hindi sa sigaw, kundi sa tatak ng received stamp. Nang marinig ni Althea ang tunog ng stamp na bumagsak sa unang pahina, kakaiba ang naramdaman niya. Hindi tagumpay, hindi ginhawa, isang uri ng tahimik na pagputol. Parang may lubid na matagal nang nakatali sa bewang niya ang biglang kumalas, pero sa pagkalas ay nasugatan din ang laman. Paglabas nila ng opisina, naroon na ang unang 2 camera crew sa labas ng gate. Mabilis ang galaw ng balita. Mas mabilis pa kapag may apelyidong mabigat ang sangkot. Ma'am, totoo bang kinasuhan niyo ang sariling pamilya? Sigaw ng isang reporter. Miss Villanueva, totoo bang may dispute kayo sa mana? Sir Marco, suspended po ba kayo? Ano po ang koneksyon nyo kay Mayor Vitan? Sa isang iglap, pwede siyang umatras sa kotse at ipaubaya sa abogado ang lahat. Iyon ang dating bersyon ni Althea, iyong alam kung kailan tatahimik para kontrolado ang framing. Ngunit hindi na siya sigurado kung iyon pa rin ang babae sa katawan niyang ito. Huminto siya sa harap ng mga kamera. Naramdaman niya ang bahagyang paghila ni Marco sa siko niya, hindi para pigilan kundi para tiyaking hindi siya mag-isa sa frame kung ayaw niya. Dahan-dahan niya itong inalis. Tumingin siya sa mga lente, sa mga mata sa likod ng mga iyon, sa mga taong naghahanap ng eksenang pwede nilang kainin sa hapunan. Pagkatapos ay nagsalita siya, malinaw, steady, walang iyak, walang pakiusap. Ang isinampa namin ngayon ay may kinalaman sa mga dokumentong posibleng magpatunay ng falsification at coercion sa isang land transfer case na may epekto sa maraming pamilya sa San Isidro. Hindi ito away mana. Hindi ito tsismis sa pamilya. Kung may mga personal na bagay na lumabas, hindi iyon ang sentro nito. Ang sentro nito ay lupa, kapangyarihan, at mga pirma na kailangang siyasatin. May isang reporter na sumigaw ng follow-up tungkol sa pagiging tunay na anak niya. Sandaling huminto si Althea. Ito na marahil ang huling piraso ng dati niyang katahimikan. Maaari niya iyong itago, maaari niyang sabihing no comment. Ngunit sa likod ng tanong na bastos ay may mas malalim na posibilidad na kunin niya pabalik ang naratibong pilit sa kanya ibinabato. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan tungkol sa pinanggalingan ko, sabi niya. Pero alam ko na hindi dapat gawing sandata ang pagkatao ng isang tao para takpan ang posibleng krimen ng mas makapangyarihan. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita. Sumakay sila sa sasakyan ni Salva at umalis habang sumisigaw pa ang mga tanong sa likod nila. Sa loob ng kotse, walang umimik sa unang minuto.
Si Marco ay nakatingin sa labas, mapatlang ngunit kalmado sa paraang delikado, parang may bahagi sa kanya ang tuluyan ng pinutol upang kayanin ang nangyayari. Si Ruben ay nakahawak sa rosaryong hindi napansin ni Althea na nasa bulsa pala nito. Si Salva ay nagte-text ng mabilis, marahil sa clerk, sa fiscal, sa mga susunod na dapat unahan. Si Althea naman ay tumingin sa sariling mga kamay. Hindi na sila nanginginig. Nakapatong lang sa kandanggan niya, tahimik, parang pagod na ring makipagtalo sa katawan. Naisip niya si Don Ernesto. Naisip niya ang oras na malamang nakaupo ito ngayon sa malinis na opisina, pinapalibutan ng abogado, ng crisis team, ng mga taong mag-aalok ng bersyon ng kwento na kayang iligtas ang pinakamahalaga. Naisip niya rin si Helena, na malamang mas galit hindi dahil sa mali ang lumitaw kundi dahil nabutas ang kontrol. At higit sa lahat, naisip niya si Rosanna, ang babaeng hindi niya nakilala ngunit may sulat na naghintay ng napakaraming taon para mabasa niya. Hindi pa ito hustisya, hindi pa ito pagkapanalo. Maaaring sa mga susunod na araw ay mawalan siya ng apelyido, ng trabaho, ng bahay, ng huling natitirang ilusyon na may pamilyang masasandalan siya. Maaaring si Marco ang unang idiin sa board. Maaaring umatras ang ilan. Maaaring may mas malalaking puwersang susubok na baluktutin ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pagkasira ay hindi lamang bagay na ginawa sa kanya. May bahagi rito na siya mismo ang pumili, dahil may mga buhay na hindi na dapat isalba sa pamamagitan ng pananahimik. Habang lumalayo ang sasakyan at kumukupas sa likod nila ang ingay ng media at ang gusaling puno ng stamp at folder, marahang ipinikit ni Althea ang mga mata. Wala siyang kapayapaan. Wala siyang kasiguruhan. Wala ring malinis na pangalan na maibabalik agad sa sarili. Ngunit sa gitna ng lahat ng nawala, may isang bagay na sa wakas ay hindi na ninakaw sa kanya, ang karapatang magsalita sa sarili niyang tinig, kahit ang presyo nito ay ang tuluyang pagkawasak ng bahay na minsang kumupkop sa kanya.